Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat guys? So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Nagbabalik. Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang po kayo. Papalo na rin po sa ating Facebook page. Okay. Tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong 10 of cups. Okay. Latag muna natin yung card. Meron tayong the world. Oh. Meron ditong someone na hindi makamove on. Hindi siya makamove on sa inyo. Hindi kanya makalimutan. Nakikita ko dito, posible na parang may mga pangako kasi na hindi natupad. Isa yun sa dahilan kung bakit parang nag-hold back itong person na to, no? And I think ikaw hindi ka masyadong umasa dun sa mga pangako na yan. Hindi ka na nag-assume dun, no? Di ka na nag-expect mga ganong atake. And ayun na nga, possible na yung person mo yung parang medyo na-disappoint dito na parang hindi niya natupad yung mga pangarap niya sana. Titignan pa natin. Basta itong taong to guys, naka-reverse kasi yung the world, no? Ito kasi moving on to eh. Pero since naka-reverse yan, parang hindi niya kaya na lumayo ng tuluyan. Okay? Para yun, no? Sabi nga dito guys, since naka-reverse, ayun, no? Delay success, incomplete, fail attempt, stagnation. So actually, ang pinapakita rin sa akin dito, parang nako-question mo, o napapaisip ka lang kung worth it ba to? Kung meron bang kahantungan itong connection na to. And isa pa rito guys is, possible na nun guys sa point na parang marami kang nare-realize. Ayan, marami kang nare-realize dito. Pero si person kasi guys, parang feeling niya, nahihirapan siyang makuha yung success. Parang hindi siya kontento sa kung anong buhay meron siya ngayon. Hindi siya kontento kung ano man yung sitwasyon na meron siya ngayon. So, gusto niya pa ng something more, no? Gusto niya pa na higitan kung ano man yung kaya niyang gawin ngayon. So, nandun na siya sa point na nagiging trying hard na talaga siya, guys. And, isa pa rito, ayaw kanyang ma-disappoint kasi ang dami niyang pinangako sa inyo. And kasi, parang posible, possible nga ng lahat ng mga pinangako niya sa inyo, guys, ay mga kasinungalingan na. Okay? Like, parang gusto ka lang niya, guys, ma-impress. Alam mo yung feeling niya kasi dito na parang ang dating sa kanya, parang nadidisappoint ka sa kanya, na parang ito lang yung kaya niyang gawin. Kahit hindi mo naman yun iniisip, no? Parang ganun lang yung dating sa kanya, nag-overthink siya na parang yung frustration na hindi niya ma-provide sa inyo yung mga bagay na gusto mo or kahit nga hindi mo hinihiling sa kanya, di ba? Feeling ko kasi parang gusto niyang maging someone na pwede mo siyang ipagmalaki. Kasi responsible siyang tao. Someone na pwede mo siyang, alam mo yun, pwede mo siyang sandalan. Pagkapagod ka na magtrabaho, siya na yung parang papasan sa inyo. Parang ganon. Siya na yung parang bubuhat doon sa relasyon na parang hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya ang nangyayari dito guys, dahil nga masyado niyang kinukompetensya yung sarili niya, sa kagustuhan niyang marating yung kung ano man yung gusto niya marating dito guys. Parang nagiging greedy na kasi to guys eh. Parang nagiging gahaman na siya sa sitwasyon. And posible, no? Posible na once na makuha niya yung success na yan, since naka-reverse to, success pa rin kasi to. Since naka-reverse yan, biglang magbago yung isip niya na parang wait, hindi na pala para sa'yo yung ginagawa niya. Okay? Ginagawa niya na pala to para sa sarili niya guys. Okay?
Dahil nga magiging greedy siya. So, mag-expand yung pagiging greedy niya, guys. Like, pag nakuha niya na yung success niya, nandun na siya sa tuktok, na parang ang goal niya talaga is makuha yun para sa inyong dalawa, para sa pinapangarap nyo, pero bigla kanyang bibitawan. Posibleng ganon. And ngayon, yung nangyayari dito is, pwede nangyari na siya, hindi siya maka-move on sa inyo ngayon. Okay, sabi nga kasi dito, may mga failure. Ay, no? Ano ba? Hindi failed attempt. Ibig sabihin, ilang beses siyang sumubok. Parang, kung nakuha niya na yung success, parang ilang beses na siyang sumubok na parang makuha ulit yung success na yun. Lagi, guys, may delay. Laging may conflict. So, kaya kanya naiisip rito ngayon. Naalala niya yung mga pinangarap niyong dalawa together. Yung mga pangako niya sa inyo na parang nung nagsisimula pa lang siya, ikaw yung unang taong sumuporta sa kakayahan niya kahit wala namang naniniwala sa kanya. Kasi pwedeng black sheep siya sa pamilya eh. Or pwedeng yun yung tingin niya sa sarili niya na wala nga siyang kayang gawin. Pero dahil nga sa support mo guys, si person, malayo yung nararating niya ngayon. Okay? Pero yun na nga, nagkakaroon siya ng problema ngayon kasi wala nang puso dun sa ginagawa niya eh. Parang ginagawa niya na lang tong bagay na to dahil yun yung kailangan, dahil para sa stability niya, para na lang sa sarili niya. Okay? So, yun yung nakikita ko dyan, guys. Hindi na para sa'yo. Tignan pa natin additional message. Meron tayong The Hermit. Oh, Three of Cups celebration. Para may magba-birthday dito, guys. Malakas ba ang mga Libra dito? Libra energy. Ayan, pa Scorpio, no? So, pa November. Mga ganun yung nakikita ko. So, Libra to water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Parang galit ka sa kanya. Tignan mo, yung Four of Cups. Napapansin mo siya. Piling ko nga nagpapapansin sa inyo. Kinuha niya na naman yung loob mo. Alam mo yung parang joker tong person mo, pinapatawa ka na naman. Ikaw parang masama yung loob mo rito sa ginawa niya, no? Parang hindi madali eh, pero para sa kanya guys, uy, wala lang yun, parang biro lang yun, parang ganon. Hindi naman ganon ka seryoso yung ginawa ko sa'yo ha. Alam mo yun, yung dating sa kanya guys, hindi naman guys daw ganon ka kalala. Parang hindi ka nasaktan doon sa nangyari. Kasi tignan mo The Hermit. Feeling niya kasi mabait kang tao. Or mabait ka talaga. Hindi ikaw yung tipo ng tao na nagtatanim ng galit kasi mabilis mong makalimutan. Okay? Nandun lang siya, pero once na ma-trigger yon, parang dun ka lang nagagalit. Pero, totoo lang guys, kung sa pagiging, what I mean, kung sa lalim ng galit, nakakalimutan mo yan. Wag lang guys, parang magagalit kasi possible na ma-brought out mo yan. Okay? Sa kanya. Tignan pa natin. Okay. The Moon. Eto ang dating sa akin ng reading guys, yung energy mo before is parang wala ka sa sarili. Alam mo yun, parang bakit kaya ako nabaliw sa tao to? Parang ganun yung dating sa akin. Iniisip mo na parang ginayuma ba ako nito? Ano ba nagustuhan ko rito? Ganun yung scenario. And alam mo yung feeling na parang kahit niloko ka niya, kahit sinaktan ka niya, nagkaroon ng deception dyan, parang willing ka magpatawad that time. Okay? So, mararamdaman mo, bigla na lang bumabagsak yung buhay niya, then bigla ka nang naaalala. Pwede nga nakakausap mo na to ngayon. Okay? Gusto niyo ng comeback. Okay, Six of Pentacles. Pwede naman guys, na magkarelasyon naman talaga kayo. Pwede nagkaroon lang talaga ng alitan dito. Okay, dahil nga yun, nararamdaman mo na nawawala ka na sa eksena. Okay, tingnan pa natin.
Okay. Meron tayong King of Pentacles. Meron tayong Energetic, Page of Swords. Pero parang naka-reverse natin siya nakuha. Okay. Oops. So lang kukunin natin, guys. Itong Five of Cups. Okay. So, simulan na natin to. Actually, guys, yung nakikita ko dito, positive and negative siya, no? Tingnan mo, oh. Magaling siya sa ibang tao. Kasi ramdam mo, nagpapamudmud siya ng pera, ng blessing sa ibang tao. Masyado yung pagiging concern niya sa ibang tao na parang ikaw hindi mo na kailangan alagaan. Parang ganun. Na parang hindi mo na kailangan ng tulong niya, hindi mo na kailangan ng blessing galing sa kanya. Kasi makikita mo, na parang mas natutulungan niya yung ibang tao, na parang ikaw nakatulong ka naman sa kanya, hindi naman sa panunumbat, no? Nakatulong ka naman, ikaw yung nandiyan, nung panahong lugmok siya. Pero, ibang tao yung parang nililibre niya, kayong dalawa pag magkasama kayo, kay KB, or ikaw madalas yung nagagastos. Dito parang moral support, financial support, wala kang nakukuha sa taong to. Kasi parang madamot siya sa inyo, guys. Businessman, wealth, success, and provider. Okay? Nagpo-provide yan sa ibang tao. Pwedeng sa pamilya niya, sa mga kamag-anak niya. And itong Page of Swords, guys, in reverse, no? Ang sabi dyan, impulsive, ano to sabi? Masyadong maliit yung sulat. Yan, paraanin mo natin yung sakyan. Okay. Sabi nito, guys, impulsive, gossiper, haste, boisterous. Ayan. Di ba parang, naging mayabang. Parang ganun. Kasi, yung pagiging chismosa niya rito is kinukwento niya sa ibang tao. What I mean, yung parang yung blessing na nangyari sa kanya, pinagmamalaki niya sa ibang tao. Though, nagiging proud naman siya sa kung ano nararating niya, na parang, eto ko dati, ngayon, eto na ako ngayon. Ganun. Na parang hindi niya naisip na ikaw pala yung naging inspirasyon niya that time, kaya niya nakuha yung success. Okay, ikaw yung nag-push sa kanya. Wala ni sino man ang naniwala nga sa kanya. Ngayon, yung atake rito, guys, medyo naging impulsive nga si person mo sa lahat ng bagay, sa mga desisyon na ginawa niya. And kung makikita nyo, guys, sabi rito, hope, forgiveness, moving on, healing. Okay? Nakikita ko na, ito yung energy mo. Nakikita ko yung disappointment mo before, yun nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, guys, is parang napapaisip ka, ano ba na gusto mo sa taong to, ginayuma ka ba, parang nabawasan na talaga. Kumbaga dati, 10% talaga, as in full, yung pagmamahal mo sa taong to, pero parang nabawasan na siya. Out of 10%, parang nasa 3 to 4%, yung nakikita ko dyan. Hindi mo pa alam kung pagmamahal pa ba yun or baka awa na lang. Naka-reverse kasi to, nagkaroon ka na ng pag-asa dito, and yes, maaring pinatawad mo na siya, wala na yon. Pero ready ka na mag-move on at mag-heal. Okay, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong attention of others. Ayan o. Ano siya attention seeker ba tawag doon? Yung kulang siya sa attention, guys. Gusto niya, lagi siya napapansin. Yun nga, sabi rito, kulang siya sa attention. Gusto niya ng attention ng ibang tao. Kasi kung attention mo lang, nakuha niya na yung attention mo eh. Ayun, sabi rito, I am addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. Diba? Parang masaya siya na parang may mga taong lumalapit sa kanya. Masaya siya na nakakatulong siya sa ibang tao. Masaya siya na parang kahit kahit ginagamit lang siya, ginagago siya, parang ginagawa lang naman siya totally na tuta, pero hindi niya napapansin kasi ang dating sa kanya, nagbe-benefits din siya, guys, sa attention, no? Nabibigay rin naman daw sa kanya. Tignan pa natin. Oops. Okay. Ayan na, sumabog yung card natin. Tignan pa natin.
Meron tayong not the right time. Di ba yan, no? Masyado siya na-overwhelm kasi. Alam mo, nagsisimula pa lang siya, guys. Masaya siya. Na parang hindi na siya yung taong nakilala mo before. Parang sobrang layo niya na sa dati. Hindi mo alam kung lumaki ba ulo niya, yumabang ba siya. Feeling ko nga dito, guys, parang ikaw yung tumulong sa kanya eh. So, ayun sabi rito, I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time of energy for a relationship. So, yung responsibilities daw na yun, guys, sa pamilya yon, sa ibang tao yon. Kaya nawalan siya ng time sa'yo kasi na-overwhelm siya sa pagtulong sa pamilya niya, sa kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. Kaya nawalan siya ng time para sa relasyon yung dalawa. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Ayan. So, yung sinasabi rito, guys, yung pinaka-focus niya talaga pera. Ayan, no? Hindi ka na niya nakikita. Hindi niya na nakikita kung ano yung pangarap nyo. Parang, ayun na nga, ano ba ginagawa nito, guys? Para mapansin siya ng ibang tao. Pwede sa mga kaibigan niya, no? Parang pa-famous nga yung energy. Parang pa-famous tong person mo. Tignan pa natin. Meron tayong, it's simple, really. How do I feel? I want you as forever. So, ikaw yung gusto niya naman talaga. Pero siguro, feeling niya nakakasagabal sa pag-iisip niya. Ayan, umiiyak daw siya ngayon. When I think about you, I cry. Tears. So, titignan naman natin, guys, yung energy niya. Ano muna natin to. Ayan, tignan natin yung zodiac sign. Dito, based dito sa card. So, based sa card, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Energy, Capricorn, Taurus, and Virgo. Aquarius, Gemini, Libra. Okay, tignan natin yung nararamdaman sa ni person mo. Nararamdaman sa'yo. Meron tayong judgment. Reflection, reckoning, awakening, spiritual calling. Diba? May nare-realize talaga siya, guys. Kumbaga, kung bakit daw to nangyari sa buhay ng person mo. Kasi parang ang dating kasi sa akin, parang mahirap siya na nakasagap ng konting karangyaan. Naging mayabang, naging hambog itong taong to. Okay? Parang di niya naisip, sinin tumulong sa kanya. Basta naging mayabang, naging mapangmataas. Parang ang layo niya na sa dati. Iba na talaga ugali nitong taong to, guys. Reflection. Ayan, naalala ka nito. Nagmi-mirror daw kayo sa isa't isa ngayon. Parang marami na siyang nare-realize. Nahanap ka niya. Ayan, protective, conservative, patient, tentative. So, ngayon, maingat siya sobra sa mga sasabihin niya sa inyo, sa mga action niya. Sobrang nag-iingat siya. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 10 of Wands, too many tasks, overwhelm, overwork, burden. So, parang bumigat yung lahat sa kanya. Sinumpa mo ba to? Or pwede ang lakas kasi ng ano mo eh, ng guidance mo. So, nangyari guys, kahit hindi ka naman gumante, talagang pag may umapi sa inyo guys, kinakarma yung mga umaapi sa inyo. At wala naman kayong sinasabi. Parang nabibigatan siya sa buhay niya ngayon, guys. Parang dami daw niyang ginagawa. Sobrang na-overwhelm siya. Ginusto naman niya to, guys, no? Parang nakalimutan niya na magsaya. Parang nakalimutan niya ng bigyan ng oras yung sarili niya. Kasi parang nilamon na lang siya ng sistema, guys. Tignan pa natin.
Okay. Nakikita ko nag-iisip naman siya eh. Pero mabilis mag-init ang ulo nitong taong to. Parang ano siya eh. Siya yung tipo ng tao na parang ang daming sinasabi. Naging mainitin yung ulo. So parang ang dating sa akin, hindi kayo gano'n nag-uusap. Ramdam naman niya eh. Naiisip niya to lahat oh. Parang naging mainitin yung ulo ko sa kanya. Di ako naniwala sa kanya. Na lahat ng ginawa mo or sinabi mo sa kanya is para lang din naman sa makakabuti para sa kanya. Pero yun nga, hindi niya yon na-appreciate. Tignan natin. Meron tayong the moon. Meron tayong memories. Diba? Naalala niyo yung simpleng bagay, simpleng pamumuhay na meron kayo, tapos nag-end lang. Okay, kung magkarelasyon pa rin kayo guys, parang hindi na siya yung ano eh, simpleng tao na nakilala mo. Hindi na siya yung mabilis maging masaya, no? Masyado ng standard tong taong to. Ayan, yung pinapakita sa akin dito guys, naalala niya yung mga past memories niyo together. Binabalik-balikan niya yon. Kumbaga kasi wala na siyang magandang nakikita ngayon sa kasalukuyan. So, ang tinitignan niya na lang dito guys is yung mga gandang nangyari sa kanya sa past. Na-appreciate niya yon. Okay? Tingnan natin. Meron tayong the hangman. Meron tayong justice. Meron tayong temperance. Meron tayong wheel of fortune. So, yung pinapakita sa akin dito guys, eto kasi, tinry naman pala niya kontrolin yung emosyon niya. Pero kasi, ang dating kasi sa kanya dito, ang nangyari, parang sinusuportahan mo lang siya, parang chini-cheer mo lang siya, na parang, yes, kaya mo yan, puro ganon. Tapos parang nakikita ka niya na parang, wait, ikaw anong ginagawa mo? Parang wala ka bang improvement na gagawin? Para sarili mo, na parang hindi niya na guys nagugustuhan yung support na ginagawa mo. Kasi parang ginagawa mo yun kasi parang ginagawa mo lang daw yun kasi may mabe-benefits ka sa kanya. Yun yung dating sa kanya. Ngayon, nagkakamali siya rito. Kasi nga, ayan no, naalala niya yung mga magaganda. Ang mga nakikita niya lang kasi is kung ano yung mga pangit na nangyari. Tingnan natin ha. Parang binigyan niya na guys ng maling kahulugan yung simpleng pinapakita mo sa kanya. Pinaparamdam mo sa kanya. Baka kasi guys medyo impulsive ka. Masyadong direct kung magsalita ka. Paano ba? Prank ka. Tapos iba na yung nararamdaman niya sa mga sinasabi mo. Meron tayong wild side. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Meron tayong focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Ayun. Yun yung pinaka-main priority niya, guys. Tingnan natin. Meron tayong not the right time. Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. Diba? Parang ano to guys, napaka-selfish ng person mo. Napaka-selfish nito. Kasi ang dating sa akin dito, nag-focus siya sa career niya. At the same time, ayaw kanyang mawala. Gusto niya nandyan ka lang. Ganun yung nasa-sense ko sa kanya. And gusto niya rin guys, matuloy yung mga plano niyo na magkaroon ng pamilya. Na hindi niya kino-consider kung nasasaktan ka ba. Hindi niya na nakikita yung mga sacrifice mo. Tingnan natin. Anong message ni person sa'yo? Meron tayong I want you. Meron tayong I wish you were next to me. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. Okay? Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Aries, Scorpio, and Cancer. Virgo, Sagittarius,
Scorpio, Libra, Capricorn, and Leo. Oops. Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Virgo, and Scorpio energy. Okay, tingnan natin. Overall energy sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong Judgment. Meron tayong the High Priestess. Pakiramdaman to, guys. So, piling ko minamanifest ka ng person mo. Pero kasi yung Judgment dito, yun na nga, pwedeng siniraan ka rin niya sa ibang tao. Okay? So, ano lang sasabihin na ibang tao? Yun yung sinabi niya sa inyo, di ba? Na ganito na yung pinagkalat niya tungkol sa inyo. Parang pangit, no? And the Magician, minamanifest ka niya. Ikaw, pinapakiramdaman mo lang siya kasi naiisip mo pa rin siya eh. Nararamdaman mo pa rin siya eh. Parang feeling mo meron pang mangyayaring something dito sa connection na to, no? Parang hindi basta-basta tong relasyon na to. Ganon. Parang hindi lang to hanggang dito. Tignan natin. Overall energy, nararamdaman mo kay person. Playing games. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, feeling ko, pinapakita mo na rin sa taong to na maayos ang buhay mo, masaya ka na rin, hindi siya kawalan, hindi mo siya kailangan. Okay, meron tayong you're my favorite, you are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you are my person. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang gusto mo pa rin siya na makausap. Parang kung pagsusumahin, pag merong magagandang nangyayari sa buhay mo or negative na nangyayari, guys, gusto mong siya yung unang taong makaalam. Siya yung gusto mong mapagkwentuhan. Sa kanya mo, guys, gustong sabihin yung mga nararamdaman mo. Pero hindi na kayo, guys, nabibigyan ng time na mag-usap, no? Meron tayong my dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Which wish I could stay there forever. So, hindi ba kayo malaya? May ibang person ba, guys? Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Virgo, Leo, Aries, Cancer, Taurus, and Gemini. Leo, Taurus, Virgo, Pisces, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn, and Sagittarius. Okay, tignan natin in the near future, saan na papunta tong relasyon na to? Okay. Saan na po papunta tong relasyon na to, Spirit Guide? Saan na to papunta? Adventure o compromise. Oh, pag-aagawan. Loneliness. Naku, babaero, lalakero tong person mo. Kumbaga ikaw naiwan ka mag-isa doon. Tapos siya naman, meron siyang pinili dito na parang pinag-aawayan siya ng dalawang tao. Kasi nag-explore si person eh. Okay? Minhanap niya yung tamang partner. Kaya kanya naaalala dito, guys. Kasi ikaw wala ka naging kakompetensya that time. Pero ngayon kasi parang napapariwara yung buhay na tong person. Tignan natin. Meron tayong release your ex. Ayan, kailangan mo nang i-release tong person na to. Hindi na to makakabuti sa mental health mo. Meron tayong make the effort. Meron tayong getting to know each other. Ayan o. Ngayon, kung walang gagawing effort to, o hindi niya kayang ibigay yung stability na gusto mo, i-release mo na. And mag-entertain ka na raw ng iba. Yan ang utal ako, guys. No? Mag-entertain ka na raw ng iba. Huwag kang matakot na kumilala ng bago. Lalo na bata ka pa. Mahaba pa buhay mo. Marami pa pwedeng mangyari. So, explore, mag-enjoy. Gawin mong simple yung buhay. Huwag ka masyadong nai-stress pagdating sa love life mo. Okay? Kaya mo yan. Okay, so ayan guys. Ito lang naman po ang inyong reading. So by the way, maraming salamat.
God bless and love you all. Bye-bye po.